Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay top ETF experts. Yan, says DTCC, BlackRock Bitcoin ETF listings means absolutely nothing. Ayan, parang wala daw pong silbi. Ayan, kapag nagkaroon ng Bitcoin ETF listing si BlackRock dito kay DTCC. Yan, ayon daw po sa isang kilalang ETF expert. At yan po ang ating pag-uusapan kung bakit nga ba niya nasabi ito at kung ano yung kanyang mga naging basihan rito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito ay yan po si Phil Buck, a prominent expert in exchange traded funds. Ayan, eksperto po siya pagdating sa mga ETF. At yan, naglabas po siya ng kanyang sariling opinion or pahayag. Ayan, sa nagaganap po ngayon na balita sa yan pagkakalisting or approval ng Bitcoin ETF. Yan, has recently negated optimistic sentiment. Yan, hindi po siya po ay meron po siyang negatibo na pananaw. Yan, kaya hindi po siya sang-ayon sa mga optimistic na sentiment, yung positibo na pananaw ng karamihan. Yan, that followed the listing of BlackRock's iShares Bitcoin Trust on Depository Trust and Clearing Corporation or DTCC. Ayan, sapagkat ito po nagkaroon po ng listing. Yan, nakakuha po ng listing ang BlackRock yan sa kanilang iShares Bitcoin Trust. Yan, dito po kay DTCC. Kaya isa na rin po ito sa mga yung sinasabi ng ibang mga eksperto na may optimistic sentiment, yung positive na pananaw kaya dito sa kay Bitcoin na ito raw po yung parang umpisa na magkakaroon ng approval ang Bitcoin ETF. Yan, dahil sa pagkakalisting ng iShares Bitcoin Trust ni BlackRock. Yan, ni BlackRock dito kay DTCC. The anticipation surrounding BlackRock's spot Bitcoin ETF approval has continued to intensify. Ayan, mas lalong talagang nag-iinit at talagang pinag-uusapan ng maraming mga eksperto, iba't ibang mga eksperto yung approval ng Bitcoin ETF, spot Bitcoin ETF ni BlackRock. The optimism reached new heights as the US-based clearinghouse DTCC reportedly listed BlackRock's Bitcoin ETF ahead of the SEC's regulatory nod. Ayan, mas lalong naging matindi yung usapan ng ng inunahan ng DTCC. Yan, inunahan po ni DTCC ang SEC. Yan, kung saan ay linista po nila ang Bitcoin ETF ni BlackRock. Kaya yan, hindi na nila hinintay na magbigay ng oo o go signal ang SEC. Yan, linista na po nila ang ETF ni BlackRock. Kaya ayan, talagang matindi yung usap-usapan at ito na rin yung naging basihan ng karamihan na mukhang magkakaroon na talaga, malapit nang magkaroon ng approval ang mga spot Bitcoin ETF. Watcher Guru, a notable account on the X platform, disclosed that DTCC listed IBTC, which represented BlackRock's iShares Bitcoin Trust. However, ayan, Watcher Guru later proclaimed that DTCC delisted IBTC only to release it after a few hours. Yan po yung nangyari nitong mga nakalipas na araw. Nilista po ng DTCC ayan, ang IBTC ni BlackRock. Pero muli po nila itong nilista ulit pagkaraan lamang ng ilang oras. Yan, pero ang sabi po nila, ang isa lamang daw po itong parang yung nangyari po dito ay hindi po intentional. Isa lamang pong parang glitch yung pagkakadilis nito. Kaya agad naman po nila itong inayos kaagad, kaya na-release naman po kaagad pagkalipas lamang ng ilang mga oras. Ayan, the development
sparked significant attention from the crypto community as the tweet got over 3.7 million engagement in under 48 hours. Ayan. Ayan po mga ka-crypto, ganyan po katindi yung usapan na ito. Umabot na ng 3.7 million na engagement dito sa X platform. Many crypto enthusiasts who reacted to the development increased a bullish sentiment about the eventual approval of BlackRock's ETF application. Ayan, dahil dyan ay mas lalong tumaas yung possibility na magkakaroon na ng ETF approval ang BlackRock dito kay SEC. At yan naman po talaga yung inaabangan ng lahat. At syempre kung pag nagkaroon na ng approval ang ETF ng BlackRock ay syempre yung iba na rin na mga financial institution ay ma-approve na rin yung kanilang mga pending applications dyan. Kaya sunod-sunod na lahat yan. Kasi syempre kung pag ang i-approve lang nila ay yung spot Bitcoin ETF ni BlackRock ay syempre aangal rin yung iba. Ayan, ETF expert disagrees. Ayan, may maski ganito yung sitwasyon ngayon ng spot Bitcoin ETF ni BlackRock ay syempre may eksperto na hindi sang-ayon dito. Sabi dito, meanwhile, ETF expert Pillback contested the idea that the DTCC listing has any positive implications. Ayan. Ibig niyang sabihin dito ay wala daw pong positive implications or walang magandang maidudulot yung pagkakalista or parang walang epekto yung pagkakalista ng ETF dito kay DTCC. Yan. Back first underscored that he has spent at least 6 years handling new ETF launches for New York Stock Exchange. Yan po ang sabi ni Pillback dito. Sabi niya, meron na siyang karanasan ng at least 6 na taon sa pag-handle or paghawak ng mga bagong labas na mga ETF. Lalong-lalo na dito sa New York Stock Exchange. Moreover, he claimed to have spent 15 years in ETF product development and management. Ayan. Pagdating naman sa mga ETF product at saka developments ay ganyan po katagal yung kanyang experience dito or karanasan. Umaabot po ng 15 years. Kaya yan po yung parang kanyang sinasabi dito na alam po niya yung kanyang sinasabi rito dahil sa kanyang napakahabang experience or karanasan pagdating sa mga ETF. Ayan. Therefore, Back submitted, "My brothers in Bitcoin, the DTCC thing means absolutely nothing." Ayan, nothing. Inulit pa niya ng 2 beses yung word na nothing. Kaya, ayan, ang sabi niya dito, mga kapatid, aking mga kapatid dito sa Bitcoin. Ayan, kapatid ko sa Bitcoin. Ayan, ang sabi niya dito, ang DTCC na listing ng mga ETF ay walang-wala ito. Ayan, parang walang silbi ito. Kaya walang positive implication ito. Nothing. Parang kanta yata yung nothing na yan. My brothers in Bitcoin, yan po yung actual na pahayag ni Pillback. Kaya ayan. Notably, Pillback's comment seeks to disapprove the growing anticipation about the launch timeline of the much-awaited BlackRock ETF approval. Some crypto markets participants believe the DTCC listing is a sign that BlackRock's Bitcoin ETF approval is about to be approved. Yan na nga yung pinaniniwalaan ng karamihan na yung pagkakalista ng ETF. Yan, yung ETF ni BlackRock dito kay DTCC ay isa raw po itong sinyalis na nalalapit na ang approval ng lahat ng mga nakapending na ETF application. Kaya yan, kung pag na-approve daw po yan, ay yan po ang talagang magdudulot ng matinding impact sa presyo ni Bitcoin para ito ay umakyat ng todo. Yan, despite Back being an authority in ETF matters, some ex-users opposed his sentiment. For example, ex-user Eric Kilgo sought clarification about the percentage of ETFs listed by DTCC that later got rejected by the US regulator. Ayan.
Siyempre, may hindi na rin na siyempre may mga yan may kumontra na rin sa mga sinabi rito ni Pilbak. Yan, isa na po rito si Eric Kilgo. Ayan. BlackBuck clarified that the number of listings on DTCC is 0. Ayan. Adding that the financial service firm is not a listing venue. When he replied to another person with a similar inquiry, Buck offered a hint for what suggests approval is in offing. Ayan. When you see the words 19B4 approved, then you'll know an ETF is near. The ETF expert remark. Ayan. Yan po ang sabi ni Buck. Kung pag nakita raw po natin yung word na 19B4 approved, ay dito na raw po natin malalaman na malapit na raw ang approval ng ETF. Kaya yan po ang kanyang sinabi rito. Ayan, pero ngayon ay hindi po talaga natin masabi. Ayan, kasi yan, yung bagong-bago pa lamang kasi ang spot Bitcoin ETF na ito. Kaya tayong mga crypto enthusiasts, maski matagal na tayo sa mga dito sa mundo ng cryptocurrency, ay bago po kasi ang ETF na ito, exchange traded fund para sa atin. Ayan. Kaya yan, maisasama po ito sa mga stocks. Kaya ito lamang yung parang development, kauna-unahang development po ito pagdating kay Bitcoin. Kaya talagang wala po talaga tayong ideya. Kaya ayan, tayo na lamang ay talagang umaasa na lamang sa mga kung ano yung mga pananaw ng mga eksperto pagdating dito sa mga ETF. At yan, isa na nga po dito si Pilbak, pero yan mukhang yung kanyang pananaw ay yan, hindi po siya nasa yan, wala po yung sabi niya, parang negative po yung kanyang pananaw dito, na hindi naman negative, yung parang walang impact daw po ang pagkakalista ng Bitcoin sa ETF. Ayan, sa mga yan yung pagkaka-approve ng mga spot Bitcoin ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para sa mga bago lamang po dito ay kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.